Good day everyone, this is Ed Forduque from EMD Wheels, and today, kanina pala, nag-release tayo kanina sa Pasig ng Honda BRV 1.5S, at ngayon, mag-release naman tayo ng Honda BRV 1.5 VX with Honda Sensing. Tara guys, check muna natin yung unit. So ngayon, mag-start muna tayo sa front design ng Honda BRV 1.5 VX. Siyempre, pag VX, naka-glossy na yung grills natin. LED na yung DRL, fog lights, tapos yung high beam, low beam natin. Tapos itong mga side seal. Yan yung mga sa Honda BRV VX. Tapos siyempre, yung unit natin na release ngayon is Premium Opal. Check naman natin yung sa sides. Sa sides naman, syempre, yung mags natin 17 inches, sa front brakes natin, disc brake and drum brake yung likod, power fold na, tapos may watch lane na, smart entry. Tapos syempre, meron tayong remote engine start. Check naman natin yung rear. Dito naman sa rear, syempre, may badge tayo ng VX, 4-eye sensor. Tapos may car cover yung client natin. Tapos meron na siyang early warning device. So no cover for the VX and V variant, available na siya. Tapos check nyo yung loob. Black interior, black ceiling, black all yung mga corners natin. Tapos naka leather seats na rin. Sobrang sariwa yung unit natin. So ngayon, check na natin yung loob kung ilan na yung mileage ng unit natin. So sa unit natin, start muna natin, try muna natin kung ano yung mileage, check muna natin. So sa ngayon, ang mileage ng unit natin is 14 kilometers. Naka power fold, wow. Tapos may tweeters na siya, curtain airbags, paddle shifter, Honda Sensing number 1, napakaganda sa Honda BRV VX na wala sa ibang variant natin. So ngayon, tawagin na natin yung kliyente natin para i-demo na natin yung unit. Ang mark lang yan. Quality check na. Okay naman yan. So, check natin yung engine. So, yung first check up niya, yung 1,000. Kahit saan ka. Hindi siya si change oil. Yes sir, check up lang. Tsaka kahit saan sir. Yes sir, kung masipag kang pumunta dito, pwede naman. Kasi yan sir, oo, pag nadaan ka dito sa Manila, either sabihan mo lang ako para i-schedule natin. So, ngayon sir, ang engine natin sir, L15, 1.5 liter, iVTEC, double overhead cam, 121 PS sir, 4-cylinder na po. Tapos, yun nga, sa maintenance sir, since natanong nyo na rin, first 1,000 natin or first month, kahit saan siya, may coupon lang tayo dun sa may pinaka-manual natin. Next sir is every 6 months or every 10,000. Yes. So, dapat hindi siya napilas dito. Once na napilas siya dito, ibig sabihin, dito ka na dapat magpapa-PMS ng first 1,000. Kasi yun sir, hinahanap siya every time na mag-claim ka ng free PMS. Okay. Unless, kung dun ka na sa Pampanga, babayaran mo yung first PMS na yun. Kung napilas yun. Pero so far naman, may mga iba kasing nagpipilas, pero dito naman, may nag-experiment ng PMS. Wala. Yung sa insurance lang. So hindi. So yun, hindi nila napilas yun. Nandyan lang po. So, pinipilas sila sir yung coupon nandun sa mismo. So, para maklaim nyo yung first PMS po. Then, meron... First PMS yung 6 months. Sa first 1,000 sir. First 1,000. Then, ngayon sir, since sa first 1,000, bawal ka pang mag-exceed ng 100 or umabot ng 100 km per hour. So, kailangan mo sir, yes sir, at least siguro pinaka-safe mo mag 90 km per hour ka lang. Kasi nakalagay po yun dun sa mismong manual natin na bawal ka pang mag-exceed. So, yung mga ganyan. yes sir. So ngayon, sa first 1,000 mo, pag naka-first 1,000 ka na, so bahala ka na kung gano'ng kakabilis. Kasi alam ko, pag mga nasa panorte yan, mga matutulin talaga magpatakbo yan. Pero kami ano lang, yung 80, 90 lang kami. O, kung doon ka lang naman sa inyo po. So ngayon sir, next po nyo po is every 6 months or 10,000, whichever comes first. Tapos syempre, yung PMS mo na yun sir, pwedeng ma-void yung warranty mo pag di mo sinunod yung every 6 months or 10,000. Yes, so ang mangyayari sir, kailangan mong
regularly, every 6 months, kung wala ka pang 10,000 or 6 months na, pasok mo na. Or kung medyo nagbiyahe ka ng masyadong malayo, umabot ka kagad ng 10,000 sa 3 months, kailangan mo na siyang ipasok. And then, sa warranty naman natin, sir, every, 3 years or 100,000 kilometers, whichever comes first. Dito kasi wala silang ino-offer na extended warranty. Pero kung gusto mo mag-extended warranty, sabihan mo ko. Okay. Si Pasig or Ayala Group and Yuchenko nag-offer sila ng... Okay. Kasi ano yun, sir, parang ano yan, katay up yan ng Honda sa Japan. Para siyang, para siyang insurance na katay up ni Honda. Na-extend nila up to 5 years to 10 years, sir, yung warranty. May optional. So ngayon, ang mangyayari doon, since naka-extended warranty ka, kailangan mong yung PMS, susundin mo pa rin. Yes, diretso pa rin. Kung hindi mo siya diretso yan, mabuvoid din yung warranty. So nasa around 12K lang siya, sir. Ganun. Talaga? Okay lang. Kung lagi ka nagpapa-PMS sa Committed ka talaga. yes, di ba? May mga ganun eh. Kasi may iba, after 3 years, ayaw na namin. Kinalapat na nila. Share na lang kami. Pero kung talagang lagi ka ng ganun, since first car mo, lagi ka nagpapa-maintenance sa kasa, edi yun, sir. Oo. Pwede mo nang, yan yun, sir. Balitaan kita kung ano man decision. Sir, kailangan mo agad kasi alam ko pag first month kasi, ay first week kasi niya, Ma-notify na. No? ma-notify na kasi meron siyang no limit. Okay. So, Tapos, parang grace period lang. Yes. Tapos pagka kasi sir, pagka nagpa-extended ka, tapos mga ilang buwan na, yun may limit na siya. Pwede ka pa rin mag-extended warranty. Peace of mind kasi yun, sir. For example, pagdating mo ng 4 years, suspension mo, nagkaroon ng problema. Kasi ano lang sir, kasama yung under chassis natin, kasama yung aircon natin, pati mga windows natin, kasama yun sir. Ang hindi lang kasama, yung mga consumables na parts natin, yung mga wear and tear, yes, sir. Gulong, wiper, battery, tapos yung paint natin. Okay. Yun lang ang hindi makakasama. Tapos yung sir, yun nga, may ABS na rin naman to, may vehicle stability assist. Sa fuse natin sir, pag nawala ng ng busina, ng ilaw, dito sir, check nyo lang po. ECU natin sir, ito, 1SM po yung natin, battery natin. So ang lagi mo lang i-check sir ito. Sa coolant natin, yung pinaka-gitna sir, yun yung pinaka-full. May good sa gitna. And then, dito sir, sa wiper natin, so bahala ka na kung gusto mo ng tubig lang or may mga solution kasi nabibili. Tapos dito sir, make it a habit lang i-check lang, brake fluid. Bawal, dapat talaga hindi siya uubos. Nababawasan sir, oo. In the long run. In the long run, kasi yung caliper mo and even yung mga brakes mo, pag umurong na yan, yung caliper mismo, yung mga piston ng brakes natin, mag-a-adjust din yan. Bababa siya. Pero wag mawawalan. Kasi pag nawalan yan, magtaka ka na. Pwedeng lumusot, delikado na siya. Kasi minsan sir, maabot lang dito, ganyan. Tama. So, next naman natin sir, sa mga naman ito, sa safety naman ito sir, may mga crumple zone tayo. Kaya mapapansin natin sa mga bagong sasakyan, bakit ang lambot, ang daling masira. Kasi sila yung nag-a-absorb ng impact. Sa mga ganun. Unlike sa mga matitigas yung masyadong fatal, no? Yes, sir. So, mababawasan yung mabawasan or hindi ganun kalala yung damage. Yes, sir. And then, yes, sir, may mga hood insulator, yan, may mga insulator, sir. Yan Ito po. air filter, no, sir, no? Sa air filter, yes, sir, nandito po. Ito yung pinaka-intake natin, sir. Air filter, nandito sa loob. Pala yung intake niya, no? Yes, sir, hanggang dito. Pero, syempre, yung iba, tinatakbo nila, ganyan. Pwede naman. Pero, pag bumitaw ka kasi yan, minsan, sir, sa silinyador, humihigop din kasi yung tambucho. So, syempre, sa akin, sir, personally, pag alam mong alanganin na sa mga baha, huwag mo nang... Palalayan pa rin ang pag-iingat. Oo, di ba? Kasi hindi naman to bangka. Iba kasi, sir, ganito, di kaya niyan ganito. Sir, ako, personally, di ko talaga siya idadaan. Hassle kasi, di ba? Hindi man siya masira, yung loob mo naman mababasa. Di problema pa rin. So, ngayon, yung insurance mo naman, sir, may acts of nature yan, may theft, lahat covered naman, buong buo. So, hopefully naman, yung mga kliyente ko naman nakakapag-claim naman sila agad sa mga ganun. Pero knock on wood, wag nyo nang, wag na. Oo, kasi hayaan mo na masayang yun. Requirement lang sa bangko. So, 3 years mo lang naman yun, and then after that, hindi naman kasi binabaka masyado yung Pampanga, no? Pwede kang di mag-acts of nature, or kung magawi ka sa Bulacan, yun talaga meron. Ayaw, kailangan.
Sir, ngayon, yung mga headlights naman natin, sir, wala naman pinapalitan dyan. Matagal din naman yan, sir, kundi. Normally, yung mga ganito, sir, pag nadidiliman sila sa mga, tint nila, ito, pinapalitan. Okay. So, ginagawa nila all-weather, yun yung may parang yellow light, tapos may white light. Aftermarket. Yes, sir. So far, okay naman tayo, sir. Yung tint lang nila, no, hindi siya, parang hindi 3M. Parang siyang Lumina. Kasi si Ayala, AC Mo naman ang tawag nila. Sa mga Yuchenko, 3M. So ito mo nagpalit sila, sir. Para siyang blue eh. Di ba? Parang blue eh. Anong brand yung ganito, sir? Hindi ko lang alam, sir, kung Lumina. Oh. Okay naman siya. Branded naman. Parang US brand naman yan. Tagulan na eh. Yes, sir. Kaya ang ano ko lang dito, parang masyadong malinaw, maliwanag. Kasi iba-iba rin sila ng kasi ito rin, medium din to malamang. Yung super dark yun, no? Hindi ako masyadong mag-adjust kasi ibang kotse yun. Ganito rin ba, sir, yung sa'yo? Light lang? Super dark yung ako eh. Pero ceramic. Ceramic kasi, sir. Iba yung ceramic. Pero ito kasi, sir, habang nag-a-adjust muna kami, habang kinakabisado pa namin yung Yung laki, yung katawan niya, ganyan. Maganda rin, sir. Kasi kung bibiglayin mong mag-dark ka, actually, pero pag yung mga ceramic, sir, parang ano lang din. Parang typical na parang medium tint. Parang ka lang Parang may iba nga, parang ang light lang, sir. Parang ganyan lang, pero hindi ka kita sa loob. Sorry, question ulit. Yung sa maintenance na, sir, after 1 month, kailangan kong bumalik, no? Sir, actually, kahit sa ang Honda dito. Daling ko na siya exactly after 1 month. Ganyan. 1 month ka, sir. Or kung maka 1,000 ka agad. Whichever comes first. Whichever comes first. Then every 6 months, ano? Yes, sir. Ang ano ko sa inyo dyan, ang suggestion ko sa inyo dyan, sir, pag nagpa-PMS ka sa labas, or sa Pampanga, may mga page kasi yung mga dealer, bawat dealer. Ang may hawak yan, sir, mga customer service, doon ka magpa-PM. Kasi, syempre, wala akong connection doon, sir. Kung dito lang sa lugar na to, sir, kung mga Ayala Group lang, sir, makakakuha ko. Yuchenko, sir, makakakuha ko ng contact. Or dito sa Gateway, yun nga lang, kung Pampanga ka, ibang grupo na kasi yun. Ibang dealer sila. Ibang dealer na sila, so wala akong connection sa kanila. Tama. So, yun lang, sir. Once naman, Contact na lang ako doon, no? makakuha ka, sir, ng isang contact doon. Yun na lang, kung sino yung SA mo doon, yun lang lagi mong kukontakin. Upon first, PMS, sir, no? Upon sa check-up, pwede na akong kumuha ng SA ko. Oo, sir. Yes, sir. Kunin mo na yung ano niya. Contact niya. Actually, sir, sa quotation naman, lalabas naman yung mga pangalan nila doon. Kasi mga contact dito sila. Okay. Kasi pag dito naman kasi, sir, pag normally dito, tatawagan ka yan, kakausapin ka. Sir, first 1,000 ka na bago gusto nyo na magpa-schedule. Oo, tama. So yun, sir, i-turn down mo lang kasi syempre, ang layo. Pero meron akong taga Baguio last time ko na-release dito, sir, dito magpapa-PMS. Pero hindi ko siya ina-advise. Yes, sir. Meron siya pupunta sa Antipolo, mga ganyan. Pero meron pa akong isa, sir, taga Pangasinan, isa pa yun. Si Sir Militar, yung Honda City naman na V-variant yung kinuha niya. Dito siya pupunta. Lagi, sir. Talaga? So, dati dito siya lagi. Nung lumipat ako sa Pasig, doon na siya lagi sa Pasig. Siya ka-committed, no? Oo. Tsaka sir, sa kanya naman, parang gala na rin namin to eh. Tama. Family. So, ikot tayo. Sa mga mag, sir, may mga quality check ganyan. Tapos may mga check siya minsan, tapos sticker na green. Mga marking siya. Ikot. Sir, balita ko yung views mo, may plano ka. Oo, baka naman. Sabihan mo ako, anong year model yan? 2016 ba yun? Call kita na. Hindi, 2024 pa yun. 2024 model, bago lang. Mamaya kwento ko sa'yo. Ba't ganun? Oh, sige. So, yun. Sir, DRL natin, LED na. Tapos, high beam and low beam natin, LED. Fog lights natin, LED. Tapos, for the VX variant, gloss ito. Oo. Sa mga V and S variant kasi matte black siya. Tapos, may mga silver seal tayo. So, sa ngayon, ang coding mo is 7, no? 7. Okay. Tsaka yung mga tint, check natin. Hindi, sir, huhugutin lang nila yan. Yes, sir. Yan, ano lang nila yan. White lang nila. Yes. Sa bubong, sir, akitin mo na. Okay po. So far naman, okay. Tutuwa si mother mo dyan kasi daling sumakay. Ano eh. Hindi, alam. Kanina. Alam niya na. Alam na niya. Oo, sinabi ko. Sinabi mo na. Oo. So ngayon, sir, ito. May ganito pala siya. Wala tayong umbrella. Oo, okay lang. Pero pinalit namin car cover. Sige, okay which is lang. mas mataas yung value naman nito. Kasi umbrella, sir, nasa around 300 lang yun. Tsaka di na naka-cover yung part kung saan siya magpa-park eh. Yes. So, garahe niya. Tapos, sir, plastic, patanggal natin. Oo.
Tapos early warning device. Sir, yung ano natin, yung trunk tray nandyan sa akin. Tapos sir, ito pala, sa tools natin, yan, gagamitin para pagtanggal ng gulong. And pagtanggal sir ng sa mga jack yan, pagkabit ng jack. Wait lang sir ha. Kasi kakalug to pag di nakakabit ng maayos. Magra-rattle siya. Mga emergency tools to, sir. So dito sir, pagtanggal na, yan, gagamitin mo yung tools para mababa natin sir yung... Spare wheel, no? Spare Yes. tire, no? Sir, check natin dito sa ilalim kung meron ba. Meron naman sir, no? Donut tire to, no, sir? Donut tire siya sir. Tapos ngayon, yan, naka 4-eye sensor naman siya. At the same time, meron tayong reverse camera naman. Okay. Ngayon sir, check natin yung dope, yung ano, yung second row. Sige po. Buti ito yung pinili mo sir. Hindi ka nag-check ng mga kaki, hindi mo natripan or... Yung mga kotse namin, dark na yung color eh. Ah, okay. So gusto mo ng light naman. Light naman, okay. Kaya parang hindi halata yung alikabok. Oh, ito sir, actually may alikabok na nga yan. Oo. Sir, ito. Opo. Tapos ito sir, one touch tumble siya. Fold and tumble siya. Yeah. Yan. Ayos, sir. Tapos, normally siguro itong third row, di mo na masyadong gagamitin yan. Unless pag may mga tropa si mother mo na gustong sumabay pag after Pagdumbal yun. Zumba, yes, di ba? So ngayon, ang maganda dito sir, black yung interior natin, ceiling, tapos yung mga pillars natin. For the safety feature, meron tayong Honda Sensing. Okay. Tapos syempre may curtain airbags tayo, side airbags, and front driver and passenger side na tawag dito SRS or airbag po. Tapos naki-smart entry tayo sir. Check lang natin yung smart entry. Smart entry sir, basta na sa inyo lang, within 1.5 or 3 feet. May proximity, ano siya? Yes sir, pindutin lang natin dito para ma-check natin kung lock dito sa likod. To unlock sir, ito lang, hawak lang po tayo dito. Pag naiwan siya sa loob, Hindi mo siya malalak. no? Yes sir, hindi magbibip siya at the same time, ano sir, malalak, no? hindi mo siya malalak pag meron siyang susi sa loob. And actually sir, hindi mo rin siya ma-remote engine start pag may susi sa loob. Hindi mo rin ma-remote engine start pag may konting nakabukas sa hood, sa four sides natin doors. Yes sir, pag di nakasarado ng maayos. Yung sa remote start, sir, kunyari inuno mo siya, lininiwan mo siya man-attended, kung saan mo siya mag- Hindi sir, tuloy-tuloy lang talaga siya. Yes sir. Kailangan, no? Kasi ang purpose talaga nun sir is paalis ka na. Tsaka palamigin mo, no? Tsaka para palamigin mo. So ngayon, kung may nag-change of hearts ka, kung baga ayaw mo muna umalis, patayin mo muna siya. So ang kinagandahan naman dyan sir, para at least, syempre normally, katulad dito, hot weather talaga tayo dito. Lalo na yun sa mga norte, Pampanga, Tarlac, sobrang init talaga. Mother, kasi parang bago sumakay ng kotse, Malamig na. Oo. Hypertensive siya eh. Oo, mayun. Kasi talaga sa mga may hypertensive, kailangan talaga malamig na lugar. Ano talaga? Clearance niya, pero di mataas masyado. 210 yes sir, 210. Actually, ang kinagandahan naman dito sir na suspension namin and sa ground clearance, kaya siya mababa. Monocoque chassis kasi siya. Ibig sabihin sir, may dalawa kasing uri ng chassis. Monocoque and truck base. Sa truck base kasi yung mga Fortuner, mga Hilux, yun yung hiwalay yung chassis, hiwalay yung body. Okay. Ito sir, yung body niya tsaka yung chassis niya, iisa lang. So kaya yung tagtag niya sir, hindi siya actually may tagtag siya kasi normally mas matigas yung suspension niya compared to sa sedan. Oo, kasi 7-seater. Yes sir, kaya Pang ano talaga, pang yes sir, carrying correct. fault Yes sir. talaga. Kasi hindi siya, ma-feel mo yung smooth niya pag nag-7 talaga po. Kailangan niya ng medyo matigas sa suspension kasi yun nga, may karga ka, 7, yes sir. Sa mga 7-seater, yes sir. Sir, ganito, next natin, pasok ka muna doon, check na natin yung loob. Bibilisan ko na sir kasi baka ma-traffic ka. Sir, okay lang yung likod, nakikita ka. Okay lang, sige. Shy lang. Okay. Yan, lakasan na natin. So yan o, 14 kilometers pa lang. So sobrang sariwa ng unit natin. Ang bango ng leather, di ba? Tapos the more na nabababad sa ano yan, magre-release pa yan ng amoy. So, yan. Actually, ano yan eh, yung hindi siya mabaho eh. Yun yung amoy ng brand new talaga na kotse. So eventually, mawawala siya over time pag lalo na naglalagay ka ng scent. Ako hindi ako nag-air freshener eh. Basta sir, pag ganito, pag bago, Kahit hindi ganito na, okay na siya. So yun, black interior, black yung ano natin, visor natin, map light, black din po. So side curtain airbag, side airbags, nandyan na po lahat. Tapos dito sir, sa side na to, may tweeters tayo. Power fold, side mirror.
Sa pagano natin, yan, adjustment, kaliwa kanan, check natin. Sir, hindi ko muna mabababa kasi kakakabit lang ng tint. Lock natin, may power lock tayo, sir. And at the same time, meron tayong tinatawag, pag hindi mo siya na-lock, meron tayong 15 km per hour auto door lock. Okay. Tapos dito, sir, yung sa may power window natin switch, and then yung lock natin. Safety modes natin, sir, ito yung sa may mga Honda Sensing po. Naka-activate na yan siya. Ito, sir, naka-activate na siya. Tapos, vehicle stability assist. Yung sensing, sir, for example, yung cruise control, yung adaptive, may certain speed lang na pwedeng i-activate yan. Sir, ano siya, at least minimum of 40 km per hour. And then yung Lane keep, sir, mag-activate siya pag may naka-on na rin yung ano natin. okay. So, mostly kapag highway na talaga. Sa highway ka na talaga, sir. Tapos, syempre, depende rin yung accuracy ng Honda Sensing natin. Kunwari, kung lalo na sa norte, may mga nagsisiga ng palay, di ba? So yun, medyo hindi siya ganun ka-accurate. Dapat visible yung lane. Dapat visible talaga yung lane. Plus, yung linya natin sa kalsada. So pag nawala yun, magde-deactivate po siya. Pero pag sa adaptive cruise control, basta moving naman yung kotse, mawawala lang yung mga lane keeping assist niya. Okay. Yung mga ganun po. Tapos, syempre, medyo alalay ka lang pag medyo maulan. Kasi adaptive cruise control, pag hindi niya masyado nasasensyon sa unahan niya, kasi di ba nagme-menor siya, nag-i-stop siya mag-isa. So, yun po. Kumbaga, ang safety talaga nasa driver. Tapos additional safety lang po siya. Supplementary lang siya. Yes. Tapos sir, nandito sa gasolina natin, nasa left side po, yung pinaka-lead natin, and sa hood natin, check na rin natin mamaya. Dito sir, may auto high beam and low beam tayo, and may auto headlight tayo. Since, sir, naka-on yung headlight natin, since medyo dim tayo, sir. Pag lumabas tayo, sir, mag-off yan. Okay. Pero pwede mo na siyang i-off, ganyan lang po. Mano-mano. Mano-mano lang, sir. Tapos yung fog lights natin, nandito po. Signal lights. Tinetest ko, sir. Alam ko namang alam mo yan, pero tinetest natin. Wiper, gumagana yan. Hindi ko na lang sir, para hindi yung mga magdumi. Yes, sir. Paddle shifter, sir, magagamit mo siya for the S mode. Okay. So, next natin, sir, sa steering yan, naka-leather na po. Tapos, syempre, leather seats. Pati yung sliding sa atin, may part po ng leather. And then, meron tayong sound, audio controls. Yan po, audio control source, pwede kang mag-radio, AM, FM, Bluetooth, tapos meron tayong Apple CarPlay and Auto Android. Kailangan lang po natin ng cable, naka-Apple ka, sir, malamang, di ba? Tapos, hands-free natin, phone hands-free natin or Bluetooth hands-free natin. Yan, sir, pag gusto mong sumagot ng tawag, yan po, dito naman po yan. Dito sa side na to, sir, ito naman po yung sa may adaptive cruise control natin. So, kailangan kung gusto mo i-activate, pindutin nyo lang po ito. Lalabas po yung icon niya. At least 40 km per hour. Mag-stay lang kayo ng 40 km per hour or kung anong desired speed nyo ng at least 5 seconds. Stay lang kayo doon, tapos pag bitaw nyo, sir, automatic na siya mag-menor, mag-i-stop, and mag-gas up. Saan si Titi natin ko, sir? Sorry. Yan, Ito po. okay. Ngayon, sir, yung lane keeping assist nandito naman po. Lalabas naman siya doon. So, siya naman yung may konting resistance. Okay. So, ngayon, kung ayaw mong medyo mag-resistance siya, maliliko mo naman siya, may mararamdaman ka lang. Correct. Na, Tapos ngayon, sir, pag binitawan mo siya, kusa naman siya, magbabibrate yan. Tapos maglalabas siya na parang ibalik, hawakan mo ulit yung steering wheel natin or manibela natin. Then next, sir, ito naman yung sa may distance naman po na sa harap nyo. Ito naman yung sa may gitna. So the more na pinipindot mo siya, pabawas yung distance, palapit na palapit yung paghinto niya. From the car in front. Sa in front niyo po. Tapos meron din tayo tinatawag na lead departure, sir. Yung lead departure naman, pag mapapansin mo siya na may nagbibip lagi every time na nasa traffic cuts, nag-move yung vehicle. Actually, yun yung reason kung bakit ko siya kinuha. Kasi si Pamangkin lagi nagsa-cellphone. Oo. Kung siya nasa traffic light, nag-go na. Oo, yun. May magagalit sa likod mo, di ba? Ganyan pa siya. Oo. So yan, pag nag-move yung sarap mo, maririnig mo yung mag-bip na siya, mag-warn na siya. Tapos meron tayong tinatawag na collision mitigation braking system. So ito yun, sir. Ayan, so safety support to, road departure mitigation yan, sir, yung may guide sa linya natin. Mag-iiba-iba yung kulay niya. So pag nasa linya ka or nawawala ka sa linya, nawawala po yung linya. Tapos next natin, sir, yung collision mitigation braking system. Yung mga first warning niya, maglalabas siya ng brake. Pag hindi ka nag-brake, siya nagpusa. Lalo na hindi siya smooth na pag-brake. Yes, sir. For emergency talaga. Okay. So talagang sudden brake po siya. Then, Saan po nakikita yung setting ngayon? dito, sir, ito po. Okay, good. Okay. Tapos ngayon, babak tayo, yan. Sir, 0 kilometer na lang yung range natin, wala na tayong gasolina. So, ang average natin 1.7 kilometer per liter. Malakas sa gas kasi hindi pa nagagamit. Correct. So, the more na tumataas ang kilometer natin, sir, tataas din po yan. So, average siya, yes, sir. Tapos ito po, may 3 kilometer pa lang na
So mabagal pa yung pagpatakbo sa Parking kanya. lang talaga siya. So yes sir. The next is safety support, clock settings, customized display sir. Pwede mong i-change yung display mo dito. Okay. So next natin sir, okay lang ba patayin muna natin? Oo, Kasi para baka may gas pa ako. Oo, baka Hindi mamaya makatawid pa ako. may seat back reminder tayo sir. Wala siyang sensor na magsasabi kung may naiwan ka. So re-remind lang niya kayo na i-check mo yung nasa likod niya. Tama. So baka mamaya may naiwan ka doon kayamanan, mababasag pa yung salamin mo. So yan, makikita nyo yung mga ano natin, logo, Honda BRV. Yan. Dito naman sir, yung sa infotainment natin, radio, AM, FM, Bluetooth, tapos Apple CarPlay sir, pwede mo nang i-connect kung gusto mo nang i-try. Basta Nasa loob yung USB ko nandito. Mamaya na lang. sige po. Tapos, sir, dapat naka-on si Siri. Pag hindi naka-on, hindi natin siya magagamit. So, magpe-pair naman siya pag saksak nyo pa lang po. May option dyan kung magka-CarPlay po kayo. Okay. And then, dito naman, sir, sa aircon natin, ito sa vent up and down, sa fan, palakas and pahina. Air circulator, yung maamoy niyo po yung labas. Front, sir, dito, pag nag-moist yung harapan natin, defogger naman yung sa likod po natin. Yung mode po, gumagana naman yung lahat, sir. Bibihira naman yung sir, sa paa and sa front. AC sir, on-off ng AC yan naman sir. For example, sa compressor pwede mo ma-off. Gusto mo naka-fan lang. Yes, pag gusto mo naka-fan. Max cool naman sir, pag masyadong mainit, kailangan nyo nang umalis, max cool para tumodo na agad siya ng buga. Auto-climate ba yan? Auto-climate, yes sir, may auto-climate na siya. Then, on-off sir. Ito lang po. Tapos ito sir, yung sa may thermostat natin. Okay. Tapos ito sir, power outlet, pag nagpakabit kayo ng dashcam, dyan po. Hindi nga ba dala sir? Dapat para napakabit natin sir. Tapos, si sister nyo naman sir, meron namang shop. Siya na bahala dun. Tapos ito sir, may remote engine start tayo, smart entry, tapos pag nalobat, pwede kang hugot lang dito sir para dito sa driver side. Okay. Pagdating mo sa loob sir, hindi niya pa rin madedetect yan kasi lobat na. Lapit mo lang dito sir sa may push start. Okay. Tapos may start mo na siya. Tapos ngayon syempre, magkakaroon ka na ng chance na makuha yung spare key mo. Or magpalagay sir ng panibagong battery. Okay. So yung mga battery naman sir sa mga mall, yung mga yes sir, mura lang naman, nasa 300 lang to sir. Ngayon sir, itong reverse natin, yan may mga ano po, warning sign. So masyado na malapit, nag-iiba yung kulay niya sir every time na palapit na tayo palapit. Tapos may back camera tayo. Neutral drive, S mode sir, may mga engine brake, mas ma-aggressive siya, tapos paddle shifter magagamit mo. Ilan yung simulation gears? 7? 7 positions siya sir. So ito M1, so first gear niya up to 7 position po. Dito naman sir, may makikita kang pindutan dito. Ito naman yung lane keeping assist po. Yan po. So kahit hindi Ay, lane watch po, sa lane watch. Hindi mo siya i-turn right. Yes, pwede mo siya. Yes sir, pinindot mo siya. Or kung magta-turn right ka, lalabas din po siya. Okay. So ngayon, pag gusto mo lang ma-check yung nasa ilalim mo or dyan sa side mo, yan po, para makikita niyo po. Kasi dito sir, minsan may mga blind spot lalo na. Kasi dito ma-adjust mo no sir. No? Dito kasi sir, makikita mo yan, blind spot natin every time na So yan, so nakikita mo medyo hanggang dito sir sa gulong. Dito kasi nakikita ko, kung normal view sir, yan lang. Hanggang doon lang ako sa dito. Hanggang dito lang makikita ko. Yan hanggang gilid talaga. Yan hanggang gilid talaga. Tapos sir, ito, tilt po siya, hindi pa po siya telescopic. Tapos dito naman po sa driver side, napapump naman po siya, adjust yung height natin. 88.3. Yan sir. Then next natin dito sa handbrake, same lang din naman po siya. Armrest, okay. Leather seat. May mga nagtatanong minsan kung pwede daw bang takpan to ng car cover, seat cover. Hindi siya pwede kasi nag-ano siya sir, nagmo-moisture tapos doon na siya nag-i-start ng magkaroon ng molds. Tapos magpa-powderizer yung mismong ano. So hayaan nyo na lang siyang ganito sir. Mahirap lang talaga sir pag may kunwari, May airbag yata siya. may airbag din siya sir. Yun po. So ngayon check natin yung engine and yung ilaw sir. Sa tintusang aalis yun, di ba? Pusa yan sir. Sa ngayon kasi sir, kakakabit lang talaga as in ngayon lang. Pag nainitan. Pag nainitan sir, opo. Kasi may natrap lang na tubig tsaka hangin dyan sir. Wag lang tingnan natin kung mukhang dust. Kung dust dyan, kailangan talaga. Sir, actually yung dust sir, ni-impist din naman siya. So, yung tint talaga sir, hindi na perfect yan eh. Unless talagang sarado. Kasi dito, Okay lang, yan baka July lang. baka bigla ka magpa-ceramic sir. Oh. So yan sir, naka DRL, high beam, low beam.
Tapos, sir, yung signal light. Pag natin manual switch yan. Sir, ang ano natin, naka-manual switch tayo, pero actually, naka-connect siya sa, ano natin, sa auto headlights siya. Okay. So ngayon, pag nag-auto headlights tayo, sir, Mag-on din siya. mag-on din siya. So katulad niya, sir, naka-auto headlights yan. Signal light, sir. Pareho. Dito tayo, sir, sa likod. Check natin yung sa rear. So, okay naman. Sir, tatapakan ko. Iilaw to. Iilaw din to. Tapos, reverse light Okay. din, sir. May lalabas. Sige. Okay, sir. Reverse light. Okay po. Sir, may lalabas daw lang. Sir, ikot-ikot mo, check mo lang. Tapos baka may may ma-discover kang ano, kapintas-pintas. Pero so far naman mukhang okay.